Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula na naman kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na grabe, totoo ang Biblia. Inaani na ang mga ginawa. So I think about ito sa one of the son of FPRRD, so si Paulo Duterte. So yan yung panonoorin natin. So bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin pagkaagawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, grabe, totoo ang Biblia. Inaani na ang mga ginawa. So, alam naman natin na ibang yung mga pinagkagagawa nila, and then nakakalungkot lang din kasi yung mga supporters nila, mga tagahanga nila, tila ba ayaw pagbayarin itong mga taong ito. So, yun. Again, sa yung araw, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Grabe, totoo nga ang Biblia. Paulo Duterte, inaani na ang ginawa at ramdam na ang gagawin ng Diyos. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Nahaharap sa reklamang physical injuries at grave threats si Davao City First District Congressman Paulo Duterte dahil sa pag-atake umano sa isang negosyante sa isang bar sa Davao City. Natawa ko dito kay kay Banat Bay kasi pinagtatanggol niya pa. Sinabihan niya pa na bakit naman gagawin ni Paulo Duterte 'yon. 'Di ba? Biruin mo, may mga issues yung kapatid niya tapos congressman siya, 'di ba? Tapos biglang gagawin niya 'yon. Like, men, ano 'yon? Bakit may mas capable pa nga itong mga ma-influensyang tao para gawin yan, 'di ba? Do hindi ko nilalahat, pero mostly, hindi siya mostly. May mga tao talagang ganyan, 'di ba? Na porket meron silang pera, magkapangyarihan sila, well, 'di ba? Gagawin nila kung ano yung gusto nila, parang mga spoiled brats ba, ganon. Pag napito sa kanila, kumuha ng mga sa akong mga kaigsunan Davao nyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang, inyong hagyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Grabe, pasimple lang. May nakita kayong video, matagal na yan. So, yung word na matagal, this February pa. Ewan ko kung this February ba? Or last year February. Basta something like that. Na matagal na daw. Tapos, ngayon lang lumabas. So, yun, parang excuse na kapag matagal na yung issues. Hindi pwede yun. Tsaka deserve din ng taong bayan na malaman or makita itong mga ganito. Kasi, sinasamba kayo ng mga supporters nyo like sobrang babait nyo. Diba? Tapos ayaw nyong malaman yung mga ganitong sides nyo. Nag-file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media, usa sa piskal. So, di ko kara himo og statement anak. Kaya wala kami kadawat og dokumento na gipailan kong kaso. Uy, malas. Pagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang great controversy. So, forward lang natin ng konti itong great controversy na sa iyong araw. Supportahan nyo rin yan, paro. Okay, thank you. Hinaharap, purihin ang ating Panginoong Diyos at tayong patuloy. Totoo nga ang Biblia, ayon sa Kawikaan 22 verse 8 at Oseas 10 verse 13. Inaani na ba ni Paulo Duterte ang kanyang inihasik? May tanong ako sa iyo, naniniwala ka ba na ang lahat ng ginagawa ng tao ay babalik sa kanya? Siguro sasagot ka ng oo naman. I think nakadepende. Kasi may mga masasamang tao naman talaga na tila ba or natsugi na nga yung iba. 'Di ba? Hindi pa bumabalik yung mga pinagagagawa nila. Maraming ganyan, mga politiko, mga spoileds na mga mayayaman, mga businessmen na mga mapera, porket mapera, na pagtatakpan yung mga kasalanan nila, 'di ba? So I think hindi lahat. Siguro, when, na lang, kapag judgment day na, baka dun, di ba? Dun nila mas mararamdaman yung, pinagkagagawa nila. Ang anak ng dating presidente ay tila ba unti-unting kinakarap ang mga bunga ng kanyang mga ginawa. Seryoso to, kasi habang pinabasa mo to, baka hindi mo namamalayan na ang mga isinulat noong unang panahon sa Biblia ay unti-unti nang nangyayari sa ating harapan. Pero teka, huwag kang bibitaw, kasi yung mga susunod na detalye, baka hindi mo kayanin. Sabi sa Kawikaan 22 verse 8, ang naghasik ng kasamaan ay anihin ang kapahamakan at ang pamalo ng kanyang puot ay mawawasak. At sa Oseas 10 verse 13, kayo nagsibunot ng kasamaan, kayo nagsiani ng kasamaan, kayo nagsikain ng bunga ng kasinungalingan. Marami ang hindi naniniwala sa binabanggit ng Biblia, pero ngayon buhay na buhay ang kanyang sinasabi. February 23. May video pa talaga.
anak ng Teteng, February 23, 2025. This year lang, Feb, April, May 23. So magto 2 months siya this coming May. Tapos sasabihin nila, 'di ba, na matagal na yung video niyan. This year lang, oh. 'Di ba? Tsaka kahit 2022 pa yan, 2021 pa yan, kung totoo mong ginawa yan, need malaman ng taong bayan yan. Or kumbaga, consequences na lang. 'Di ba? Kasi syempre, nagsisik kayo ng position sa sa government eh. 'Di ba? Tuloy. 3 a.m. Isang kilalang para sa Davao, sa Hearsay Castroda Bar sa Obrero. May nangyari, hindi chismis, hindi haka-haka. May nagsampa na ng reklamo. Si Criston John Patria, isang negosyante, lakas loob na humarap sa Department of Justice para magsampa ng kasong physical injuries Aroy. at grave threats laban kay Paulo Pulong Duterte. Ang tanong, Tapos sinabi ni Banat Bay, malabo ng totoo to. Eh ano to, may video na. Tsaka inamin na mismo ni Paulo Duterte. Oh. Sabi niya mismo, lumabas na yung video, matagal na yon. Eh di inamin niya. bakit ngayon lang? Bakit tila may lakas ng loob ang isang simpleng negosyante laban sa isang taong makapangyarihan? Pero teka muna, hindi lang ito tungkol sa isang suntok, sigaw o gulo sa bar. Ito ay patikim lang. Kasi kung iisa-isahin mo, di Grabe, nagkakadahon ano? yung mukha. Parang ginanon ba? Hindi ko sinabi na ito yung sinabi ni Paolo, pero parang ginanon ba? Hindi mo ba ako kilala? Duterte to, men. Di ba? Parang ginaganon eh. Anak ng Teteng. Iba din talaga nagagawa ng pera at kapangyarihan. Pero, di ba? Like, tatapang ka rin talaga. Ang langit para sa hustisya. Si Duterte tumatakbo ulit bilang kongresista sa kanyang ikatlong termino. Pero ngayon, Grabe yung reverse psychology, di ba? Matagal-tagal na yung video na yan. Pero sige lang, nasa sa inyo pa rin yung desisyon. Di ba? Kung iboboto niyo akong congressman o hindi. Tapos kapag hindi iboto yan, biglang mag-ano agad na wala na, nalaso na yung utak ng mga Pilipino. Like, what? Di ba? Kakainis eh. hindi lang ito laban kay Nils Nograles Almario ng pamilyang matagal ng kaaway politika ng mga Duterte. Ito'y laban sa sariling anino. May nakabinbing kaso pa ng drug smuggling na isinampa ni dating Senador Antonio Terñales IV. 6.4 bilyong halaga ng shabu, dawit di umano, si Pulong at ang kanyang bayaw na si Mans Carapio. Therefore, tanungin natin ang ating sarili kung isang simpleng talata sa Biblia ay tila dahan-dahang nagpupunyag sa kasalukuyan. Dapat ba tayo manahimik? Muli nating balikan ang naghasik ng kasamaan ay aanihin ang kapahamakan sa ito ng ating Panginoon Diyos. At kung totoo nga ang ating Panginoon Diyos ay buhay, hindi ba't malinaw na inaani na ngayon ng Paulo Duterte ang kanyang itinanim? Hindi ito paghusga, ito ay paalala na sa uli, ang lahat ng ginagawa natin ay may balik. At so, yun, I think hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, ang video yun ay mula kay sa iyong araw. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoisis, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men, about yun sa pinagkagagawa ni Paulo Duterte, anak ni FPRRD. So, sige na, men, nandyan na tayo. Diba? Ewan ko ba kung bakit ayaw nilang malaman to ng taong bayan. Diba? Ang ano kasi dito, men, pinapalabas kasi nila na sila lang yung parating inaapi. Diba? So, something like that. Pero may mga side din pala sila na sila yung gumagawa. Diba? Sila yung nang-aapi. Yun, kay sa negosyante na nagreklamo. Diba? Tapos sasabihin, bakit ngayon lang? Diba? Paano kung ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob? Paano kung kinontak ng mga kalaban nyo? Tsaka kung kontakin ng kalaban nyo yan, hindi pa rin mawawala na, ginawa nyo talaga yan. Diba? Parang ano lang yan ba? Parang nagtatawag lang yan ng witness ba? Na parang, kikwestiyonin mo ba yung witness? O bakit ngayon ka lang lumutang? Diba? Dahil hindi mo nakikwestiyonin yung nagtawag sa witness. Kasi, ano talaga yan, parang consequences mo yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na matagal na yung video na yan. Matagal. Tapos nung pag-check natin, Feb pa pala, 2025. Diba? So, isang buwan pa lang mahigit. So, paano matagal? Tsaka malay din natin, diba? May nangyari or, natakot sila. Tapos ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob. Tapos yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung pinupolitika man kayo or yung mga kalaban nyo mismo sa politika yung gumagawa niya na para ipalabas yung mga video na yan, sige, so be it. Diba? Ginawa nyo talaga yan eh. Tsaka ganyan naman talaga kayo sa politika. Hanapan lang ng butas, diba?
Kasi kung hindi ka hahanap ng butas ng kalaban mo, yung kalaban mo yung gagawa ng butas sa'yo. Diba? Hindi ka mananalo. Alam mo naman dito sa Pilipinas, more on intriga dito. More on issue dito. Diba? Problema kasi sa mga ganito, men. Sila, gumagawa sila ng mga issues like pinapalabas nila yung mga pulburon video ni PBBM. Ayun, AI. Tapos yung sa kanila, pinapalabas yung mga videos nila na totoo talaga na sila. Diba? Tapos biglang sasabihin lang, matagal na yung video na yan. Ewan ko ba kung ba't lumabas yan. Wala na kayo kasi kayo gawain nyo rin yan. Nagpapalabas din kayo ng video ng kalaban nyo. Diba? Yung kay Attorney Claire Castro, na dati pa. Diba? Ipiniliwanag ni Claire Castro. Alam ng tao kung bakit naghahasik siya dun sa video. Ikaw, ipaliwanag mo tong video mo. Hindi mo pwedeng sabihin na matagal na yan. Nasa sa inyo na lang kung iboboto nyo ko. Malapit na kasi yung election eh. Di ba? Need na sagutin agad. So, dapat ganun lang. Di ba? Sagutin lang. Wag nang imbis na lumabas yung baho nyo, sisisihin nyo pa yung nagpalabas ng baho. Sisihin nyo yung sarili nyo kung bakit nangyari yan. Or ipaliwanag nyo yung sarili nyo. Open naman kami na makinig sa mga sides nyo. Di ba? Hindi yung iyakin agad lumabas yung baho. Tapos kayo ang lakas nyong mangungkat ng baho. Di ba? Sobrang nakikisaw-saw nga kayo dun sa pulburon video eh. Tapos AI. Tapos ito, actually nung lumabas ng video na to cleaner to ni Banat Bay eh. Sabi ni Banat Bay, AI lang daw or hindi daw si Paulo Duterte yan. Eh yun, nagsilabasan yung mga clear footage. Nga. Diba? Himod puwet gan wrong. So anyways, hanggang dito na lang muna mga kanoysi. So kaya ano masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So anong masasabi nyo sa mga Dabawenyos or sa mga solid DDS supporter na ibiboto pa rin si Paulo Duterte nung lumabas ang video to or kahit lumabas na ang video to? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, that's it. Thank you so much for watching. Sa iyong araw, original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. I-subscribe nyo rin. Tapos syempre, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.